Alright! Touchdown! Welcome to Olongapo City, Lejos, hometown of Ramon Magsaysay. Malalim, malalim, malalim. San Narciso. So let's go, 66 kilometers. Touchdown, San Felipe, Zambales. Overnight is 100. First checkpoint. So para kung kukontakin nyo nila, pero okay na lang ikaw. Sige, pahingin na lang po ng number nyo. Yun, start na yung lubak mga tol. So good morning mga tol. Gising na tayo. Prepare tayo para sa rides natin ngayon papuntang Zambales sa Masinloc. Punta tayo sa may Cotton Mines. Alright, let's go. Prepare na lang tayo para ng mga susuotin natin at ng mga gamit na dadalhin natin. Alright, let's go. So ito lang yung susuotin natin ng mga gamit mga tol, na jacket saka pants, kasi para hindi masyadong mainit yung biyahe lang. Sayang pants. Ito yung drone natin, tapos yung helmet gagamitin sa kanya itong camera. So prepare lang ako mga tol, maliligo lang para makaalis na tayo ng bago mag alas 2 ng umaga. Alright yung mga tol, ayan. So this video mga tol, ride tayo papuntang Zambales sa Masinloc. Punta tayo sa may Cotton Mines. Gamit natin Tenere 700. Oh yan, ito yung mga gamit natin. Dito yung mga damit, tapos mga camera gears natin yan, pang vlog doon. Tenere 700, paggamit ng tropa natin, no? Woo! Alright, pre, hiram mo na ako pre ha. yan yung may-ari mga tol, hiramin natin sa kanya. Ayan, full pack tayo ngayon, pero maliliit lang kasi 2 days lang tayo doon, 2 days, 1 night and 2 days. So, ayan mga tol, pero muna tayo ng tropa natin. Pre, balik ko lang pre ha. Whoop. Start dito is 234 kilometers. Time check tayo is 2:15 ng umaga. So daan natin is yun, magbiya tayo sa Bel Rojas, Dr. Lim Carrion Street, tapos palabas natin is pa Manila, tapos Caloocan, C2, tapos yun pa MacArthur Highway, tapos Bulacan, Marilao, Bukawi. At kumbaga tutumbukin natin lahat ng mga tol. Ayan, Malolos, Kalumpit, Apalit, Santo Tomas, San Fernando, tapos Lubao, Olongapo, Subic, yun, San Narciso, tapos yun na, papuntang Masinloc. Alright. So hater lang natin mga 5 minutes mga tol, mga 2:20 alis na tayo. Alright. Sal tayo kasi Lord, kabayan niyo po kami sa biyahe namin, makarating at makabalik ng maayos. Ingatan mo po kami sa daan. Maraming salamat po. Right, pre, dito na ako. Alis na tayo guys, let's go. Hey! Let's go. Good morning mga tol. So yun, for today's video mga tol, alis tayo, papunta tayong Zambales, Masinloc. Punta tayo ng Cotton Mines. So gamit natin ngayon mga tol is Tenere 700. Pinahiram tayo ng tropa mga tol. Balik tayo ng Sunday ng gabi or hapon. Alright, sarap ng touring bike talaga, ay ng adventure bike. Yun sobrang lawak ng daan mga tol. Ito yung nakaganda sa madaling araw na alis eh. So ayun mga tol,
hinto tayo saglit kasi ayusin natin yung camera natin sa harapan kasi parang tabingi. So ayan mga tol, okay na siguro. Okay na siguro yung yung camera natin sa harapan. So alright, let's go na mga tol, patuloy na tayo sa biyahe natin. First time ko mag-drive ng long ride mga tol na naka-adventure bike. So ayun, hindi tayo masyadong magmabilis mga tol kasi first time natin maka-drive ng ganito kalaking motor. Tapos saka isa pa, ingatan natin kasi pinahiram lang tayo. So kaya ingatan natin yung pinapahiram sa atin na gamit, 'di ba? Para makahiram tayo sa susunod, 'di ba? So ayun. So dito tayo sa may Petron and Shell Pedro Hill. Punta tayong Maynila, tapos Caloocan, C2, tapos Valenzuela. Alright mga tol, Rizal Avenue na tayo mga tol. Dito na tayo ngayon sa may ito pa Balintawak sa kanan, Tutuban kaliwa, diretso lang tayo. Sarap pala talaga i-drive ng adventure bike mga tol. Kaya pala kahit pala gaano kalaki ng mga adventure bike, tapos kahit maliit lang yung mga driver mga tol, kaya patakbuhin kasi nga mabigat lang pala siya pag nakahinto mga tol. Pero pag natakbo na, napakagaan na pala. Para lang din siyang mga underbone or scooter. Legit mga tol. Kaya ito na talaga next target ko na magkamotor ako kung sakali. Mga tol, impression ko pala sa bike na to. Ang sarap niya, ang sarap ng handling niya mga tol. Walang ngalay. At yun, yung traction control niya mga tol, ang ganda. Tapos yung sa ABS niya pa, sobrang solid. So ako mga tol, hindi ko expert talaga ang mag-review ng bike kasi ako anytime lang na makasampa ako sa motor, ramdam ko lang din yung sarap i-drive siya o pero sa mga katulad ng gusto nyong review mga tol, hindi ako ganun ka-expert mag-review, kaya pasensya na kayo. So ganito lang ako mga tol, nagda-drive lang din. Pero yun, basta mag-enjoy lang tayo sa motor, okay na yan. Ganun lang naman yan eh. Update ko kayo ulit mga tol pag once na nandun na tayo sa may banda ng U-turn mga tol, kasi dito masyadong pa naman dito sa daan na to. So update ko kayo pag nandun na tayo banda sa yung U-turn na papuntang MacArthur Highway, tapos yung papunta na ng Pabulacan na ata yun mga tol. Alright, so ayun mga tol, dito na tayo sa may round ball. So pasensya na kayo mga tol kasi hindi ko masyadong kabisado bawat nadadaanan natin na lugar. So kung ano lang yung makita ko na mga tol, yun lang yung masasabi ko mga tol kasi hindi talaga ako laging dito pa norte ang biyahe mga tol. Ang lagi ko talagang biyahe is south, South Luzon. Dyan ako laging biyahe mga tol. Kaya yun, dito na tayo sa Valenzuela mga tol. Dito tayo sa Valenzuela 7-Eleven. Let's go! Dito na tayo sa Malinta mga tol. Ayusin ko lang saglit yung camera ko sa harapan kasi di ko alam ba't natabingi ito eh. Alright, ayan na, okay na. So dito na tayo ngayon sa may Malinta, MacArthur Highway mga tol. So ayun mga tol, dito na tayo sa may Malanday, Valenzuela. So medyo hindi ako masyado nakaano mga tol kasi nga yung camera ko sa harapan parang medyo tabingi siya. Pero yan, okay na siguro yan. Ayan, basta kita tayo, okay na yan. Alright, update lang mga tol, dito na tayo sa may Bukawe, Bulacan. Alright, so hindi pa naman ako nagugutom masyado mga tol or tayo. So time check mga tol is 3:09 na, 3:10 ng umaga. So nandito na tayo sa may Bukawe, Bulacan. Right, so mabilis lang yung biyahe natin. MacArthur Highway pa rin tayo, pero approaching na tayo papuntang Giginto, Bulacan. So what's up mga tol, dito na tayo sa may Giginto, Bulacan. So kaso naulan, kaya hindi ako agad nakapagbukas ng camera kasi nga naulan. So pinapakiramdaman ko pa baka kasi biglang lumakas.
wala pa naman akong dalang kapote or ano, kaya pinapakiramdaman ko rin mga tol. So update lang mga tol, dito pa rin tayo sa may Malolos mga tol. Di ako masyadong nakapag-vlog doon sa loob mga tol kasi may music, baka maka-copyright tayo. So nandito pa rin ako ngayon sa may Shell, Malolos. Dito ako naglaman lang ng tiyan ng cup noodles, tapos tinapay, saka Gatorade na rin. So ito, ayan yung natin. Medyo nabasa yung isang suot kong full sleeve mga tol. So basa to. Ito, naglinis na rin ako ng camera. Ito yung mga bag waterproof. So wala tayong kaba dito. Yung camera lang talaga natin yung ko, shinor lens ko kasi mahirap na. So parang kaya na siguro yung hamog na to mga tol. Baka kasi biglang lumakas na naman mamaya kung hindi pa ako aalis. Ayun, kaya na siguro to. So dito na tayo sa Santo Tomas mga tol, Port District. Yon, diretso tayo ulit mga tol. Na-update ko lang kayo, dito na tayo sa Santo Tomas, Port District. Time check mga tol is 5:37. Dito na tayo sa may alright, San Fernando, Pampanga. Touchdown! Let's go! So may 3 hours and 42 minutes pa tayo mga tol. 166 kilometers. Wow, 3 hours, 166 kilometers. So time natin is 5:38. Mag-uumaga na. So sa bagay umaga na pala. Pasikat na pala yung araw mga tol. Alright, touchdown tayo Bacolor mga tol. So di na ako nakapag-update dun banda kanina mga tol kasi medyo masikip. Masikip yung daan kasi medyo nagka-traffic kasi may mga tricycle na nagsipasok. So Saturday naman ngayon mga tol, walang pasukan sa school. So di na tayo madidihado pagdating natin ng mga sentro mamaya pag maliwanag na. So ayun mga tol, dito na tayo sa may Bacolor. Oy, medyo traffic dito. Stoplight. Right, touchdown tayo mga tol, Lubao, Pampanga. Maganda yung daan kanina mga tol, kaya nakabuelo-buelo tayo. So nag-enjoy naman ako. Yun lang. Medyo mahaba ata to. Nakapatong din yung paa ng maayos oh. Alright, so update ko kayo mga tol pag once na nandun na tayo sa sentro mismo ng Lubao, Pampanga. Alright, so update lang mga tol, nandito na tayo sa mismong sentro ng Lubao. Hindi ko lang kung anong pronounce na tama nito mga tol ha. Lubao or Lubao. Alright, so dito na tayo ngayon mga tol. So kung hindi pala tayo kung kanina pa pala tayo dumaan dito mga tol, ang ganda pala sana ng daan dito, sobrang diretso. Yun nga lang siya, 4 lanes, kaso may mga park sa gilid. Pero okay na yan. Kung kanina pa tayo dumaan, siguro nakakaratrat tayo. Diba? Ang ganda ng daan eh. Diretso siya. Yeah, diretso siya eh, diretso. So, what's up mga tol? Dito na tayo sa mismong, hindi pa naman siya sentro ng Bataan, pero Bataan na tayo mga tol. Ngayon, nagpalit lang ako ng battery sa dalawang camera mga tol kasi pareho nag-lowbat. So, ayun, tuloy-tuloy na rin tayo alis mga tol. Diretso na tayo. May 3 hours and 2 minutes pa tayong babaybayin papuntang Municipal Hall mismo ng Masinloc, Zambales. Alright, so let's go. Alright, let's go mga tol. Tuloy-tuloy na to. Grabe naman yung view na yan. Bataan pa lang yan mga tol ha. Di pa tayo papunta sa Di pa tayo papuntang Zambales niyan. Mamaya makikita nyo yung beauty ng Zambales doon. Kasi nung pumunta kami, summer din ate, kaya sobrang init din. Pero okay lang, at least walang ulan. Mas okay ako, mas pabor ako sa init kaysa sa maulan na biyahe. Alright, let's go.
So touchdown mga tol, San Pablo, Bataan. Dito na tayo sa San Pablo, Bataan. Dito pala yung ano, dito pala malapit sa San Pablo yung mga bangkingan. Ayan no. Roosevelt Park Village. Naming biyahe. Dito kami umihi. Tinatakot pa ako ni parang dyan kasi uy baka bawal umihi dyan. Di pala. Hatawin. Bakbakin. Sayang nga. Dito na yun mga tol, bangkingan na. Woo! Ganda diba? Hindi ka talaga bibitawan eh. Woo! Banking. Alright, touchdown. Welcome to Olongapo City. Picture tayo dito mga tol. Di tayo pwedeng walang picture dito. What's up mga tol? Nakapag picture na tayo. Tapos nakapag post. So let's go. Diretso na tayo mga tol. Alright. Update lang ulit mga tol. Nandito na naman tayo sa mga corner na mga grabe kalalalim. Sa harap na ito pag naka race tire oh. Woo, letter U. Sarap. Sarap talaga hatawan ng liko. Oh. Alright. Police Outpost Olongapo City, sentro at munisipal ng Olongapo City. Ganda ng mga attire ng ano. Oh, galing. Ang ganda ng mga ano nila no. Yung mga ano sa amin yan eh, yung sombrero na sinusuot nila may tawag. May tawag sa probinsya namin yan mga tol. Alright, touchdown Olongapo City. Alright mga tol, touchdown tayo Olongapo City. So rekta na naman tayo, diretsong biyahe. So may 2 hours and 22 minutes. Let's go Olongapo Civic Center. Oh. So dito mga tol, hubad pala tayo ng helmet dito kasi parang ipapakita yung itsura natin sa CCTV. Dito na tayo sa mismong way natin. Ang init na ng makina ng motor. Yung basa na pants ko kanina mga tol, tuyo na ngayon. Natuyo na eh. Grabe. Wow. Woo! Shout out sa mga Philippine Marines natin, ang mga magigiting na Philippine Marines. Alright, update lang mga tol. Nakalabas din tayo doon. Grabe, ang haba pala nun. Kasi inano ko ng record eh,
magsi 7 minutes din, ay ano, magti 10 minutes din. So ayun, dito na tayo mga tol, nakalabas na tayo doon. So approaching tayo pa Castillejos. Pa approaching tayo Castillejos mga tol, update ko kayo lagi. Right, dito na tayo. Woo! Kung ano ba talaga eh. Alright, welcome to, you are now leaving Subic. So ito pala yung arko ng ano, you are leaving now on Subic. Tapos ito naman, ito pala Ramon Magsaysay, Municipality of Castillejos, hometown of Ramon Magsaysay. Castillejos. Alright, diretso na tayo mga tol. Diretso lang. The problem. Ay, bawal padaanan. Bakit? Kaya pala dito tuloy tayo dadaan. Alright, so update ko kayo mga tol pag nakalabas tayo dito na part, kasi parang saan kaya yung daan na ito natin, ikot ata. So update ko kayo. So update lang mga tol. So yun mga tol, sinarado pala talaga mismo doon mga tol. Kaya kahit yung mga bus dito dumadaan, dito nadaan, di natin alam kung anong meron. Pero siguro baka may event or anong pinagawa doon, kaya dito pinapadaan lahat. Kaya umikot lahat eh. Akala ko yung ngayon lang. So halos pala lahat, pati yung mga galing doon dito rin pinadaan. Yeah. So ito na. Nakalabas na rin tayo. umikot lang talaga tayo. Pinaikot tayo kasi siguro may event or what. San Marcelino, Zambales. Alright, San Marcelino, Zambales pa rin ito mga tol. Ito ata yung sentro nila. Alright, up. Malalim. Alright, you are now leaving at San Marcelino. Thank you. Ram! Kahit ganun lang na buwelo mga tol, enjoy na ako. Diba? Ganun lang yung kasiyahan natin eh. Uy, ito to San Narciso. Picture tayo dito, picture. Alright, touchdown. Update lang mga tol, nakapagpalipad na tayo ng drone. Tapos nakapag-picture na tayo dito sa Welcome to San Narciso, Zambales. So target natin mga tol, diretso. Baka may makita pa rin tayong magandang spot, hinto pa rin tayo, picture, palipad. So ganun lang mga tol. So update ko na lang kayo ulit mga tol pag
mismong bayan na tayo ng San Narciso. Alright. Ang ganda ng daan mga tol. Let's go. Sayram. Barangay San Juan. Yoho! Ayos mga tol. Nakapagwas-was rin tayo. Pangpawala antok baga. Alright. PMMA kaliwa, tapos dito tayo kanan mga tol. Yan, ito na yung papuntang papuntang Masinloc, Iba, yan. Dito tayo yun mga tol. Alright. Sentro na tayo, tapos ito yung San Narciso, tapos ito yung Municipal Hall nila. Alright. Dito na tayo sa San Narciso. Woohoo! Para lang akong taga dito eh. Parang lokal. Pants lang, pantalon lang. Parang lang taga dito eh, no? Tapos yung sapatos sira pa. Sasabihin siya, diba? Ganda ng motor nito, sira-sira yung sapatos eh. Wala mga tol, sira talaga yung... Ayoko susuotin yung isang sapatos ko kasi medyo bago pa. So ito muna yung susuotin ko at lulumain ng husto. Tapos may boots naman ako doon mga tol, kaso sira na rin, hindi pa kami nakabili ni partner. So yun, saka na. Pwede pa naman eh, diba? Ganda dito, beach na ata to dito. Ay oo, ito pala. Dito kami pumasok ni paring Jan noon, sa tito niya. Ayan, yan, doon sa ano na yan. Alright, palipad tayo ng drone dito. Update lang mga tol, nakapagpalipad na tayo ng drone dito, tapos tignan nyo yung view mga tol. Touchdown San Felipe, Zambales. All right. Touchdown Zambales, San Felipe. Overtake. Let's go. Dito talaga yung bilihan din pala ng mga magagandang kubo mga tol. Ewan ko sa iba, siguro niyan bumibili kasi may mga
resort, ganyan. O siguro yung iba bumibili kasi nga maganda, tapos tambay-tambay, ganun, no? Alright, let's go! San Felipe na tayo mga tol! Yuhu! Yung shock niya mga tol, tapos yung preno niya, the best. Solid talaga. Ang ganda mga tol, legit, promise. Touchdown! Cabangan, Zambales, let's go! You're welcome. Op, wow. Ito talaga ang gusto ni Dareb, mga may ilog. May namimingwit sa baba, oh. May namimingwit sa baba. May namimingwit sa baba, ang ganda eh. Right, start ng pagpasok mga tol. Ito na pala yung boundary ng Cabangan. Ayan, ito yung arc nila. Yo! So yun mga tol, inovertikan lang natin yung convoy. Di ko lang alam kung anong meron na yun, bakit mahaba yung convoy na yun. Pasensya na po kung ano, medyo nagmamadali po, nag-overtake po kami po ako. So ito, let's go na mga tol. Nawala na ako sa ano, di ko na alam kung saan, anong na tayo spot. Yoo! Sarap. Nakakalimutan ko na tuloy mag-vlog mga tol sa sobrang ano, sarap maghataw-hataw. kahit 6 tower ano, kintay ang sarap ng power eh. Counter mga tol, counter. Oh, di ba? Uy, laglag. Kaya pala may rescue doon. May nalaglag pala. May nalaglag. Alright, 39 kilometers mga tol. Tapos ito yung sinasabi kong ano mga tol, yung tulay, tapos yung Bukaw River. Maganda to dito mga tol. Siyempre hindi mawala na hindi tayo magpapalipad dyan, di ba? Alright, update ko kayo mga tol pag malapit na tayo doon. Let's go! So, what's up mga tol? Update ko kayo.
Dito na tayo sa may Bukaw Bridge. So dito na ngayon sa Bukaw Bridge mga tol. Ayan. So medyo malakas yung hangin dito banda. Lipat tayo dun sa kabila. Dun tayo magpapalipad na lang. So alright, diretso tayo mga tol. Tapos dun na lang tayo magpapalipad kasi medyo mahangin dito eh. So let's go. Woo! Tingnan nyo yung view mga tol. What the view. My God. Napakaangas ng view. Sige, diretso na lang tayo mga tol. Doon na lang tayo magpapalipad sa kabila. Kasi baka abutan tayo ng ulan. Alright, so let's go. Saan tayo mga tol? Butulan Municipal Hall. Ayun, malaking ano ng Butulan. Alright. Butulan. Let's go. Yeah. So wala eh. So ayun mga tol. Tingnan natin kung anong bridge to. So hindi na tumuloy yung ambon mga tol. Meron pala konti na lang. So anong bridge to? Bangkal Bridge. Alright, Bangkal Bridge mga tol. Daming bridge no. Hindi ko nabilang yung ilang bridge na yung dinaanan natin pagdating dito sa Zambales. Hindi ko na masyadong ano. Alright, iba na tayo, iba. Sa iba na ta ba? Lilintian ged. Ari na ta sa iba oh. Alright mga tol, iba na tayo. So anong ganap dito ngayon? Taga rito yun si paring Jan. At yung isang kabrad ko na si Ramil. Kaso di tayo, ewan ko kung saan na yun siya nagtatrabaho ngayon. Di ko na alam kung saan yun nagtatrabaho si Tol Ramil. Si Amil. Right, kaliwa tayo mga tol. Yun no, papawashing sana tayo no. Bagay, madudumihan din to doon. Alright, update ko na lang kayo ulit mga tol kung sana tayo sa susunod na lugar na ito. Alright, update lang mga tol. So dito na tayo sa may Amungan, Iba, Zambales mga tol. Yuhu! Grab. Medyo ano dito kasi parang mga bomba. So ayun mga tol, dito tayo sa may Amungan na. So doon sa destination natin sa Masinloc Municipal Hall mga tol is 28 minutes 23 kilometers. Andun na tayo sa Masinloc Municipal Hall. So ayun mga tol, raratratin ko muna siguro para sunod na update ko doon na ako. Alright, so alright mga tol, update ko na lang kayo ulit ha. Let's go. Ito na tayo sa may Masinloc mga tol. So hindi ako nakapagbukas doon mga tol kasi biglang sumalubong sa akin ang napakalakas na ulan. So ayun, doon na lang ako tumigil sa may gasolinahan na yon. Tapos nagpagas na lang din ako. Tapos ayun,
Punta na tayo dito sa may Municipal Hall ng Masinloc mga tol. Punta na tayo dito sa may Municipal Hall ng Masinloc. Grabe, napakalakas yung ulan kanina baga. Nakakatakot yung ganong ulan. Medyo nag-slide yung gulong namin dun kanina sa espalto mga tol. Di ko alam kung bakit, baka may langis yun or ano yung ano, bakit siya ano, dumulas dun. Saan yung yan, entrance. Magkano po ma'am? So, yun mga tol. Yung binayaran ko mga tol is 160. Kasama na doon ang environmental fee mga tol kasi mag-overnight tayo doon. So, meron naman daw mga marerent na mga tent doon mga tol in case na wala kayong dala. Saka may mga parang TP house or mga bahay-bahay doon na pwede ring rentahan mga tol pag wala kayong matutulugan. So, yun. Wait mga tol So, ayan, environmental fee. Yung mismong bayad ng overnight is 100. So, ang mangyari lahat mga tol is, ang total is 160. So, mabilis lang pala kumuha mga tol kasi magpipill up ka lang doon. Pipill upan mo lang is yung name tapos address, saka cellphone number, saka yung plate number ng motor na gamit mo mga tol or sasakyan. So yun, tapos itong isa same lang pala mga tol. So baga mga resibo to lahat. Alright, so yun. So ayun mga tol, update ko lang kayo. Nakakuha na tayo ng papel papasok na papuntang Cotto Mines. So hanap lang tayo ng mga kainan or mabilhan natin ng pagkain mga tol kasi gutom na ako Bago tayo pumasok doon, kain na tayo kasi mga 1 oras din daw yun So yun, maganda, nakakain na tayo. Ingat ka ha. Medyo mahirap yung daan ngayon mga tol. Sana hindi ganun ka ano doon ngayon. Hindi ganun ka Alright, dito tayo. D-Farm, yun yung basihan daw sabi nila. So ayan, so diretso tayo. So update ko kayo sa unahan mga tol pag once na nandun na tayo banda. Para ano, kasi tipirin ko yung battery ng GoPro ko. Yari talaga kung walang kuryente dun. So yun mga tol, tipirin na lang natin yung battery ng ano. Update ko na lang kayo kung saan tayo dadaan. Alright, so update ko kayo mga tol. Alright, dito tayo first checkpoint. No permit, no entry. Doon pa sana ako dadaan. So dito tayo ngayon. Raymond. Raymond, so para kung kukontakin ka nila sir, okay na lang ikaw. Sige, pahingin na lang po ng number nyo. 0910-645-8320. Alright, Sir Raymond no? Thank you sir, dito na po kami. Thank you po. So ayun mga tol, para di na pala kayo mahirapan, na pupunta pa kayo ulit sa mismong tourism office sa munisipyo ng Masinloc. So contact nyo na lang yan si Sir Raymond mga tol. Ilalagay ko yung number niya para kung in case na pupunta kayo rito, kontakin nyo na lang siya para di na kayo para rekta na lang kayo dito. Alright, so yun, start na yung lubak mga tol. Yuhuu!
So maliligo na yung mga tol. Tignan nyo yung tubig. Let's go. Parang sumakit bigla yung ulo ko. Let's go. So dito mga tol, maraming spot na pwede nyong pagliguan na hindi lang siya mismo dun sa ano. Yung dun kasi sa taas may natatalunan lang, pero kung gusto nyo nung kayo-kayo lang dito, mas good siya dito. Yung parang mapag-isa lang kayo. Lamig ng tubig. Chillax. So kung pupunta kayo dito mga tol, lalo na pag weekend, magdala talaga kayo ng sarili nyong tent or duyan, upuan, kasi unahan kayo ng pwesto dito. So dapat pag once na maaga kayo dito, mas makakakuha kayo ng magandang pwesto. Katulad nung sa akin, tapat pa rin ng ilog, kaso nga lang hindi niya siya medyo, kumbaga sa akin parang pigado yung pwesto eh, pero okay na rin, at least may pwesto pa rin kumbaga. So kasi kung upa kayo ng tent nila dito mga tol, rerenta kayo 500, so sayang, di ba? So magdala na lang kayo sarili nyong tent, sarili nyong upuan, tapos agahan nyo. Kasi ako kanina maaga sana ako eh, kaso natuwa ako dun sa mga bata na naligo dun sa baba bago dumating dito. So nakipagkwentuhan muna ako doon, kaya natagalan ako dito. Hindi ko naman alam kung ganito karami pala yung tao eh, kahapon pa pala. So yun lang mga tol. Tapos yun about pala sa ano, yung kukuha kayo ng papel para makapasok dito. Rekta rin kayo sa munisipyo, pero yung binigay ko sa inyo na number mga tol, nakalimutan ko ulit yung pangalan niya. So yun, ilalagay ko ulit siya pag sa vlog na to. Tapos pwede na rin kayong kumontak doon sa kanya para hindi na kayo, para rekta na kayo doon mismo sa checkpoint na pinakauna, kasi doon niya na ata ibibigay yung papel. Tapos rekta na kayo papasok dito. So alright, let's go, ligo na tayo. Woo! Sobrang lamig. Talon.
So yan, dito tayo mga tol, oh. Woo! Let's go. So hanap tayo ng magandang spot para mag-picture. Kasi need daw natin mag-picture eh. So bigyan natin ng magandang picture si partner natin na malupitan. Ayan mga tol, dito yung diving area nila. So, pwede ka dito tumalon, tapos pwede din yun sa kabila. Yun. Dito, 5 to 6 feet daw yung ano dito. 5 to 6 feet yung lalim, tapos doon 10 to 15 feet, tapos doon is 15 to 18 o 20 feet na. Kasi medyo malalim na yun dyan. Oh, si Princess naman, ha? Yung dun sir, pwede pa rin yung campingan dun sir. Yung dun, pwede pa rin yung campingan doon. Pwede pa po, basta wag lang lalagpas sa may tulay. Asa na tulay po? Yan? Yan, yung nasirang tulay. Ah, okay. Kasi dapat visible kayo sa bata ng lifeguard po. Ah, okay. So katulad nung ganun, nung lumagpas na yung mga, medyo malalim pa naman yung dun banda. Kung nila dyan, parang swim out your own risk na po. If ever may mangyari sa sumaway kayo sa boundaries, hindi na sagutin ng ganyan. Pero still hanggang ngayon, pinaprocess pa rin namin na magkaroon ng mga signboards dyan. Signboard, oo. Pero usually hindi sinusunod. Kasi medyo malalim pa naman talaga yung part na yun doon. May mga nagki-cliff dive pa dyan. Yun lang. Maganda pala talaga dyan na pwesto kung mag-camping o kasi medyo pino yun doon. Oh. Pero ang problema mo lang dyan, pag andyan ka sa kabila, isolated lang ang CR. Ah, okay. Wala kang tubig. Oo. So may bibiling ka, kailangan mo tumawid. Tumawid, okay. Kailangan pag tumawid ka dyan, dyan na lahat. Oo, kumbaga isahang ano na. Yun lang ang problema. Then ano pa pala, check nyo weather forecast. Siyempre minsan, hindi natin lang uulan, lalakas ang ilog. Tumataas talaga? Pero hindi ganun kalakasan. Yung current lang yung iba? Magkakaroon lang ng current. Ganun di tataas. Pero abot talaga yung tubig doon? Umabot po. Depende sa anong bagyo. Tapos nag-iba ang kulay? Nagiging white blue. Oh, so yun na yung parang ano niya, labo niya kung tutuusin. Pero malinaw yun. Malinaw. Really, iba rin yung mukha nitong resort. Ibang bato. Okay. Ibang puno. So, ngayon, ganyan ang kulay ng bato. Sa susunod, iba na naman yan. Ibang bato, ibang grupo na naman ng bato nakatambay dyan. Yung mga yan uurong doon. Yan yung dati mga malalaki, nandito sa malapit yan legit. Umuurong-urong lang sila. So, ibang bato na naman next year ang nandyan. Sa bagyo, ibang bato naman. Kasi minahan talaga to ng malaking minahan to dati, sir. Sa kabila pa po minahan. Hindi actually itong kids pool. Okay. Pero yung mga bato na to, galing to doon sa taas? Apo, sa taas. Ganda, no? Kung nagbabago yung ano. Kaso, doon lang kanina, sir. Doon sa yung daan na to. Medyo delikado lang kasi may basag doon na ano, sir? Bote? Oo. Tapos nakakalat yung mga basura doon ba? Ang delikado kasi noon, baka may magpaan ng mga bata or matanda na mabubog. Mamaya paikutan ko sa ano namin. Kasi, syempre, ganun eh. Culture kasi ng Pinoy yan eh. Saka, pili ang bisitang masinok. Iilan. Oo nga, di ba? Talaga, iwan nila kalat nila yan. Bahala na. Bahal, oo. Yung iba, nakikita ko, binibitbit talaga nila. Oo. Parang halos yung mga nagsisimpunta rito na hindi taga rito. Parang may mga dalang basura eh. Di ba? Mapapansin mo, walang nakaumpok ditong basura kasi yung tapunan namin medyo malayo. Malayo dito para hindi ganong langawin. Yun lang kasi pag ganito talaga, Friday, Saturday, Sunday, crowded talaga eh, no? Lalo na siguro pag Holy Week dito. Puno kahit yung mga flat na, mga bato-bato na yan. May nagte-tent na? Ipa-flat lang nila yung mga bato. Pero okay pa rin yun, okay pa rin, advice pa rin yun ng tourism yun. Okay lang.
Kung gusto talaga nila. Pero minsan ngayon yata may control na eh. Oo. Kakayanin ng 300 families lang, heads. Mm. Yun lang. Kasi delikado kasi dyan, baka biglang mag-ano ba? Pero nung Holy Week talagang Puno talaga? yung naglalakad na yung dalawa doon. Simula dyan, pag ano, Meron na yun doon? Grabe. paggabi akala mo yung ano to, yung Olonga po, makita mo puro ilaw. Yung nandun ka sa taas tapos bahay-bahay, no? Oo. Di maganda kasi talaga. Oo. Saka Ano lang doon, kahit yung swimming hour namin hanggang alas 7, alas 6 lang. may naliligo. Naliligo ng kahit ang dilim na. Yun lang. Hindi na ano yun, hindi na kumbaga mahirap na yun. Kasi hindi na kasi bantayan ng lifeguard pag ganung oras eh. Talaga, Diba? out na rin kami. Oo. Ngayon kung may mangyaring hindi maganda diyan, wala, bago ng tourism 'yan, Oo, 'di ba? Tsaka rules ng kwan, swim at your own risk na. Oh, saka Sinuway mo yung batas, bala ka. yun ang aso nga lang, kahit mangyaring ganun, masisisi pa rin yung tourism, Talaga. 'di ba? Kasi wala nandito mismo sa ano eh. Yun yung ano eh, kasi tao lang naman din gumagawa ng kapahamakan niya eh. Talaga. Ayan, pag gabi na, kahit sobrang gigil mo, tiisin mo hanggang umaga, doon mo ihataw no, hanggang hapon. Kwentuhan na lang sa gabi. Kwentuhan na lang, inom-inom. Isa, ganyan, langoy-langoy ka dyan. Akala mo siguro walang bantay sa mga ganito. Pag ikaw na pagtripan, di ba? Wala. Ang ganda pa naman ang ganda ng ilog, para rin dong yung sa iba kami. Parang ganito din yung ano niya, pero hindi ganito kulay green. So what's up mga tol, nakapagpalipad na tayo, tapos nakapagligo tayo doon, nakatalon-talon na rin. So magbabanlaw na ako mga tol para makauwi na. Kasi alas 12 na eh. Time check natin is 12:12. So maliligo na ako mga tol. So hindi na ako magbibideo doon sa baba kasi malakas yung current ng hangin, tapos yung tubig. So dito ko na lang iiwan yung gear, tapos magbabanlaw na ako doon, tapos uwi na tayo. So alright, let's go. Update ko na lang kayo pag naka-base na ako, paalis na ako mga tol. Alright.